Sa isang bayan sa Aurora, ang bakery ni Mang Temyong ay kilala sa buong komunidad dahil sa kanyang masarap na tinapay. Ngunit kamakailan lang, naging matumal ang benta, at labis itong pinoproblema ni Mang Temyong. Isang gabi, habang nakaupo siya sa likod ng bakery, pinagmamasdan ng mga bituin, hindi niya mapigil ang mag-alala sa kinabukasan ng kanyang negosyo at pamilya. Kinabukasan, sa kanyang paghahanap ng panggatong sa kagubatan, natagpuan niya ang isang duwende na sugatan at nanghihina. Sa una, akala niya ay isang bata ito, ngunit sa paglapit, nakita niya ang mga katangian na hindi pangkaraniwan sa tao, maliliit na tainga na nakaturo, at mga mata na kumikinang kahit walang ilaw. "Anong nangyari sa'yo, maliit na kaibigan?" tanong ni Mang Temyong, habang dahan-daang nilalapitan ang duwende. "Ako'y nahulog habang tumatakas sa isang ligaw na hayop. Ang pangalan ko ay Tikoy," mahinang tugon ng duwende. Nag-alangan si Mang Temyong sa una, ngunit dala ng kabutihan ng kanyang puso, nagpasya siyang tulungan ang duwende. Dinala niya ito sa kanyang bakery, kung saan niya ito pinagaling at inalagaan. Sa loob ng isang linggo, habang nagpapagaling si Tikoy, naging mabuti silang magkaibigan ni Mang Temyong. Araw-araw, habang ginagawa ni Mang Temyong ang kanyang mga gawain sa bakery, kinukwento niya kay Tikoy ang kanyang mga pangarap, pati na rin ang mga problema na kanyang kinakaharap. "Tikoy, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Matumal ang benta, at marami akong binabayaran," pag-aalala ni Mang Temyong isang umaga, habang pinapakain si Tikoy ng tinapay. "Naiintindihan ko ang iyong pag-aalala, Mang Temyong. Marahil, may maitutulong ako bilang pasasalamat sa iyong kabutihan," sagot ni Tikoy, ngumiti ng marahan. "Talaga? Pero paano? Hindi naman siguro ako makakahingi ng tulong sa iyong mundo," nagtatakang tanong ni Mang Temyong. "May mga paraan, Mang Temyong. Sa mundo namin, may mga bagay na maaaring makatulong sa iyong problema. Pero bago iyon, kailangan mo munang magtiwala sa akin. Handa ka bang gawin iyon?" tanong ni Tikoy, seryoso ang mukha. Nag-isip si Mang Temyong. Sa loob ng isang linggo ng pag-aalaga kay Tikoy, nakita niya ang kabutihan ng duwende. "Oo, Tikoy, nagtitiwala ako sa'yo," sagot niya, buo ang loob. Ngumiti si Tikoy. "Salamat, Mang Temyong. Sa pagtitiwala mo, may regalo ako para sa'yo. Ito ay magdadala ng kasaganaan sa iyong bakery." "Anong regalo iyon?" tanong ni Mang Temyong, puno ng pagtataka. "Basta ito'y isang sorpresa," sambit ni Tikoy. Habang isinasara ni Mang Temyong ang bakery, lumapit si Tikoy at sinabing, "Handa ka na ba para sa ating lakad?" Tumango si Mang Temyong, kahit may bahid ng pag-aalinlangan. "Sige Tikoy, ipinagkatiwala ko na sa iyo ang aking panahon. Saan mo ba ako dadalhin?" "Sa isang lugar na puno ng mahika. Pero bago tayo umalis, kailangan mong magtiwala sa akin," tugon ni Tikoy, na ngayon ay tila masigla at malakas na. Naglakad sila palayo sa bakery, patungo sa gubat na malapit sa bayan ng May Pahong. Sa ilalim ng buwan at mga bituin, ang gubat ay tila kumikinang sa mahika. Sa kanilang paglalakbay, hindi mapigilan ni Mang Temyong na humanga sa kagandahan ng kalikasan na madalas niyang napapansin pero hindi pinapahalagahan. "Malapit na tayo," sabi ni Tikoy, habang tinatahak nila ang isang landas na puno ng mga kumikinang na bato. Sa wakas, huminto sila sa harap ng isang lumang puno, na ang mga ugat ay kasing laki ng mga sanga. "Ito ang regalo ko sa'yo, Mang Temyong. Isang sako ng mahiwagang harina," sabi ni Tikoy, habang inaabot ang isang lumang sako na tila walang laman. "Harina? Paano ito magiging solusyon sa problema ko?" tanong ni Mang Temyong, hindi maitago ang pagtataka. "Hindi ito ordinaryong harina. Gamit ito, ang iyong tinapay ay magiging pinakamasarap sa buong bayan, maging sa kalapit na mga lugar. Hindi lamang iyon, hindi kailanman mauubos ang laman ng sakong ito," paliwanag ni Tikoy. "Salamat Tikoy, pero paano ko ito gagamitin ng maayos? Ayokong may masamang mangyari," nag-aalalang tanong ni Mang Temyong. "Simple lang, Mang Temyong. Gamitin mo ito sa mabuti, at huwag kalimutang magpasalamat sa bawat paggamit. Ang mahika ay gumagana lamang sa mga may mabuting puso," sagot ni Tikoy, ngumiti ng may kahulugan. Habang naglalakad pabalik sa bakery, puno ng pagtataka at pag-asa ang puso ni Mang Temyong. Sa kanyang isip, umiikot ang mga tanong at posibilidad na dala ng mahiwagang harina. "Kapag ginamit ko ito, siguradong magbabago ang lahat. Pero Tikoy, paano ko masisiguro na hindi ito magdudulot ng masama? Alam mo naman sa mga kwento,
Ang mahika ay may kapalit, tanong ni Mang Temyong, hindi mapakali. Si Tikoy, na ngayon ay naglalakad na may kumpiyansa at lakas, lumingon kay Mang Temyong. Totoo, Mang Temyong. Ngunit, ang mahika na ito ay ibinigay sa iyo dahil sa kabutihan ng iyong puso. Hanggat nanatili kang tapat at mabuti, walang masamang mangyayari. Ang mahika ay sumasalamin sa puso ng gumagamit. Pagdating nila sa bakery, binuksan ni Mang Temyong ang sako ng harina. Kahit sa dilim, tila may liwanag itong nagmumula, nagbibigay ng pakiramdam ng kaginhawaan at pag-asa. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagising na si Mang Temyong upang subukan ang mahiwagang harina. Sa kanyang unang paggamit, napansin niya kaagad ang pagkakaiba. Ang masa ay mas malambot at mas madaling hubugin, at ang amoy ng tinapay habang ito'y niluluto ay kakaiba sa lahat ng kanyang nagawa noon. Habang binabantayan ang unang batch ng tinapay sa oven, hindi mapigilan ni Mang Temyong na mag-alala. Sana nga ay maging masarap ito. Sana ay wala itong hindi magandang epekto sa mga kakain, bulong niya sa sarili. Nang oras na para ilabas ang tinapay, halos hindi makapaniwala si Mang Temyong sa resulta. Ang tinapay ay perpekto, maganda ang kulay, malambot, at ang bango ay kumalat sa buong bakery. Tikoy, tingnan mo ito. Hindi ako makapaniwala, tuwang-tuwa niyang tawag sa duwende. Si Tikoy, na ngayon ay nagmumukhang mas malakas at masigla kaysa noong unang araw nilang pagkikita, lumapit upang tingnan ang tinapay. Sabi ko sa'yo, Mang Temyong, habang ginagamit mo ito sa mabuti, wala kang dapat ipag-alala. Nang araw na iyon, nang magbukas ang bakery, hindi inaasahan ni Mang Temyong ang dami ng taong dumagsa upang bumili ng kanyang tinapay. Ang balita tungkol sa kakaibang sarap ng kanyang tinapay ay kumalat ng mabilis sa buong bayan. Sa paglipas ng mga araw, naging regular na ang mga tao sa pagbili ng tinapay mula sa bakery ni Mang Temyong. Marami ang nagtatanong kung ano ang sekreto niya, ngunit ngiti lamang ang isinagot niya. Isang hapon, habang nagpapahinga sila ni Tikoy sa likod ng bakery, hindi mapigilan ni Mang Temyong na magpasalamat. Tikoy, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Binago mo ang buhay ko at ng aking pamilya. Si Tikoy, na ngayon ay parang bahagi na ng pamilya, tumugon, Mang Temyong, ang pagtulong mo sa akin noong ako'y sugatan ay higit pa sa anumang pasasalamat. Ang mahalaga, na isabuhay mo ang tunay na kahulugan ng kabutihan at pag-asa. Ang mahiwagang harina ay simbolo lamang ng iyong mabuting puso. Sa paglipas ng panahon, ang bakery ni Mang Temyong ay hindi lamang naging sentro ng masasarap na tinapay sa buong bayan kundi naging simbolo rin ito ng pag-asa at kabutihan. Sa kabila ng kanyang pagyaman, hindi nagbago ang puso ni Mang Temyong. Mas lalo pa nga itong yumabong kasabay ng paglago ng kanyang negosyo. Hindi nagtagal, ang kabutihan ni Mang Temyong ay nakilala hindi lamang sa kanilang bayan kundi maging sa kalapit na mga bayan. Maraming tao ang nagbigay pugay sa kanya hindi lamang bilang isang matagumpay na negosyante kundi bilang isang tunay na bayani ng bayan. Sa tuwing may magtatanong kay Mang Temyong kung ano ang sekreto sa kanyang tagumpay, ngiti lamang ang isinasagot niya, ang tunay na yaman ay nasa pagbibigay. Ang pag-ibig at kabutihan ang pinakamahalagang sangkap sa anumang gawain. At sa likod ng kanyang tagumpay, palagi niyang pinasasalamatan si Tikoy, ang maliit na duwende na nagbigay daan hindi lamang sa pagbabago ng kanyang kapalaran kundi sa paghubog ng kanyang puso. Sa kanilang pagkakaibigan, natutunan ni Mang Temyong na ang pinakamahiwagang mahika sa mundo ay ang mahika ng pagmamahal at pagtulong sa kapwa.